we're gonna talk about mental health. Live pa rin tayo sa Facebook, courtesy of Brew Bros and Ma'am Lara. Hindi na po natin mga guest ito, no? Insert lang natin yung video kung ano nga ba ang mental health. Insert video. Ang mental health ay napakahalaga sa ating araw-araw na buhay. Madalas nating pinag-usapan ang kalusugang pisikal, no? Ngunit hindi rin natin dapat kalimutan ang kalusugan ng ating isipan at emosyon. Sa karamihan, mahirap, itong tanggapin o pag-usapan dahil nga sa tinatawag na stigma, no, na nakapaligid dito. Sa ating bansa, marami sa atin ang nakakaranas, no, ng iba't ibang issue sa mental health. Minsan, may mga taong nakararanas, no, nung depression o kaya ng anxiety, no, o iba't ibang sakit sa isipan na hindi madaling harapin, no. So ang kawalan ng sapat na kaalaman at suporta mula sa ating komunidad isa sa nagiging hadlang sa paghahanap ng tulong. Nandito yung ilan sa mga hakbang, no, na aking babanggitin, no, upang mas lalo nating maunawaan, no, at matulungan ang isa't isa. Una, dapat nating palakasin, ang kamalayan, no? Itaas natin ang ating kamalayan sa mental health sa pamamagitan ng edukasyon tulad nitong ating ginagawa sa kasalukuyan, no? Pagbibigay ng tamang impormasyon. Mahalaga na maintindihan ng lahat na hindi ito dapat ikahiya, no? At tayo ay dapat magtulungan upang mabigyan ng tamang suporta ang mga taong nangangailangan. Pangalawa, mahalaga rin na pagkakaroon ng mga accessible na serbisyo, hindi ba, sa mental health tulad halimbawa ng mga counseling centers, di ba, hotlines, okay, o kaya yung mga support groups na tinatawag. So kailangan nating masiguro na ang mga ito ay madaling ma-access dapat, no, ng sino mang nangangailangan ng tulong. Hindi rin natin dapat kalimutan of course ang pagmamahal sa ating sarili at sa iba, no, ang pangtanggap at pagbibigay ng suporta sa mga tao na may naranasang issue, no, na may kinalaman sa mental health. So sa ating pagtutulungan, of course, at pagpapalakas ng ating kamalayan sa mental health, tayo magkakaroon ng malusog na komunidad, hindi po ba, no? Huwag nating kalimutan na ang pag-aalaga sa ating kalusugan na isipan ay dapat pantay na mahalaga tulad sa pagpapaalagaan natin sa ating kalusugang pisikal, hindi po ba? Tandaan din natin na ang kahirapan at ang mga suliranin sa ekonomiya ay maaring magdulot ng stress, hindi po ba? At pag-aalala sa maraming tao, yung halimbawa kawalan ng trabaho o kaya kakulangan sa kita, no, o kaya kawalan ng mga pangunahing pangangailangan, maaring magresulta sa pagkakabalisa ng isang tao o maaari ring magdulot ng sobrang kalungkutan or even depression, hindi po ba, no? Pangalawa, ang malawakang kalamidad, halimbawa, no, tulad ng bagyo, madalas nating nararanasan to, lindol, at iba pang klaseng mga sakuna, maaari ring magdulot ng trauma, hindi po ba? At pagkabalisa doon sa mga biktima nito, no? So ang mga ganitong pangyayari, maaring mag-iwan ng pangmatagalang epekto kasi nga trauma ito, no, sa ating isipan. So meron din tayong mga problema na tulad ng nabanggit natin, yung access sa mental health services, diba? Maraming mga lugar sa Pilipinas na hindi pa rin nabibigyan ng sapat na serbisyo pagdating sa mental health, no? So ang mga kakulungan sa mga espesyalista, no, tulad ng mga psychiatrists o psychologists, no, lalo na sa mga malalayong lugar, nananatiling hamon hanggang sa kasalukuyan, di po ba? Sa kabila ng mga hamon na ito, mahalaga na tayo magkaisa talaga upang mabigyan ng tamang suporta ang isa't isa, no? Magtulungan tayo at tanggapin, no, ang mga tao na may mga issues sa mental health, no? Kailangan din nating palakasin yung ating sistema ng serbisyo pagdating sa mental health, no? Dapat talaga maging accessible ito. So sa ganitong paraan, mas makakatulong tayo, no? So ilan pa sa dapat nating tandaan, no, pagdating sa pagpapanatili ng kalusugan sa ating isipan yung pag-aalaga sa ating sarili, no? Mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na tulog, no, pagkain, masustansyang pagkain, no, regular na ehersisyo, regular na pag-aalaga sa ating katawan. Siyempre makakatulong ito, no, para magpalakas din ng ating mental health.
tamang pagpapahinga, pagre-relax, no? Mahalaga rin na pagbibigay ng oras para sa ating sarili na makapag-relax din, no? Makapagpahinga. Yung iba nga nagme-meditate pa, no? May mga tinatawag pa silang yoga, no? Okay. So ilan lang yan sa mga paraan upang maging kalmado yung ating pag-iisip, no? Syempre importante rin na merong mga taong sumusuporta sa iyo, no? Mahalaga na magkaroon ka ng pakikipag-ugnayan sa iyong mga kaibigan, of course sa iyong pamilya o kaya any support group, no? So ang pakikipag-usap at paghahanap ng suporta, no, ay makakatulong sa ating emosyon at sa ating pag-iisip, no? Pagtanggap sa ating sarili, of course mahalaga na matanggap natin ang ating sarili. Yan yung isa sa pinaka-goals natin, no? Kasama dyan yung mga limitasyon natin, yung mga kahinaan natin, no? Hindi natin kinakailangan ikumpara yung ating sarili sa iba, no? O at yung alalahanin na kung ano ang magaganap sa maraming mga pangyayari sa ating buhay, no? Kung minsan nagdudulot ng sobrang anxiety or tension sa atin, no? So, kailangan din na malaman natin yung mga maaaring nagtitrigger sa atin o nagdudulot ng sobrang stress o sobrang takot sa atin, no? Upang nasa ganon, mas makakapag-adjust tayo o makakapag-cope. At syempre, importante rin na nagpaplano rin tayo ng tugma sa kung ano yung ating hinaharap na issue, no? Pagpaplano na kung saan ay realistic, no? Something na kaya mo talagang makontrol, ma-achieve, you know? So that makakakita ka pa rin ng sense of fulfillment, hindi po ba? Importante rin na meron kayong mga pinapanatiling mga routine o halimbawa hobbies, no? Para nang sa ganon, mababalik sa inyo yung typical na tuwa ninyo, no? Sa mga ginagawa ninyo sa pang-araw-araw na buhay. So, sa pamamagitan ng mga tulong, no, na ipinagkakaloob din ng iba't ibang ahensya, kung pa halimbawa sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, patuloy tayong dapat kakaroon ng kaalaman, no, kung paano pa natin higit na mapapangalagaan ng ating mental health o mapapalakas ang ating kalusugang pangkaisipan, no? Tulad ng aking nabanggit, ito isang napakahalagang bahagi ng ating pagkatao na dapat nating patuloy na binibigyan ng importansya. Salamat. Okay. Pag-usapan natin ang gumano din kayo. yung title ng live video mo sino ang nambabaliw sa'yo? Bakit gano'n? Bakit sa mga Pinoy, pag sinabing mental health, tingin nyo, kabaliwan kaagad ang sumusunod? Bakit nakaakibat ang kabaliwan to mental health? Pero as far back dun sa mga ninuno natin, yung mga influence natin sa mga ninuno natin, like the Chinese. Kasi nung una, kapag meron kang mental health issue, nababaliw yan. Sinasabihan yan. Baliw agad. Yes, Parang ganun. baliw Kaya, agad. hindi ba nagkaroon ng takot yun sa mga Pinoy na parang, ba't ako magpapacheck? Kaya ayaw nilang bakit pumunta ako sa mga magko-consult? psychiatrist, sa mga psychologist. Hindi natin naging kultura. Oo. Pero sa abroad, it's normal to go to a counselor, to go to an expert pagdating sa mental health. Meron kasi nagsabi dati nung sa college. Ang sinasabi nila because Catholic tayo, we are religious. So when it So comes part ng culture to, ng yes, part ano of din? culture siya kasi science yung Pati sa mga Espanyol, namana natin yun. Okay, baliw yan. Parang yes, ganun. kasi science Pasok ang din. ang mental health more on science tayo, 'di ba? Oo. So parang ano lang yan yung dun sa existence ng human, 'di ba? Meron po yung sa Bible, meron yung kay Darwin. So Yung nagkakaroon Darwin ng theory. parang conflict Yes. between Science and religion. yung ano na to. Merong mga ganun na instances na may mga nagsabing ganun. So, Filipino norms. Si Ma'am Jam, anong masasabi mo? Bakit? Parang naging common misconception na rin yung kapag lumapit ka sa isang health professional para sa mental capacity. Medyo nasa niyo yung boses niya, hindi natin alam kung capture. Oo nga pala. Medyo lapit. Parang pag lumapit ka para magpa-check up para sa mental health mo, ibig sabihin baliw ka na. Yun na agad yung thinking nila. O si Granny Ma'am Lovely, anong masasabi? Granny mo. Ang tingin ko, kakaibang kultura kasi nating mga Filipino. No? Masyado tayong critical, masyado tayong judgmental. Judgment. Oo. Siguro yung pagiging Parang gano'n, judgmental. sobrang judgmental.
Oo, kultura masyado natin yung ano yung nakikita. ulam ng kapitbahay. Yes. How much Oo. more yung, ano yung Cheese problema cookie. nung anak niya, anong problema nung niya, di ba? May ugali tayo may ugali tayo mga Filipino na always trying to know the life of the, kumisan yung kapitbahay mo. Alam mo na yung ganun, buong history. Pinapenetrate mo Mm. lahat. So yung tendency nun, yung ganung pag-uugali natin, nagsishy away tayo Oo. pagdating sa pagpunta sa isang mental health Oo, expert. kasi Yes. once Kasi- na pumunta ka, sasabihin nila, ano yan. Tas, Mm-mm. mas iniisip mo Bumigay na yan. Yung mga ganung Bumigay salita, na. di ba? Mas iniisip mo yung yung iisipin ng ibang tao kaysa dun sa kalusugan mo. Talaga. Tama? So ngayon, Marites? Yes. pagiging marites. Ayan, Marites, ano. CCTV, ang human pagiging CCTV. marites Tama, ay tama. ugali na. Actually, pag-uusapan natin sa mga next episodes Ay, na pagiging sa mga marites. pagsusuri na aming ginawa dito sa rehabilitation po sa kaming katrabaho, ang pagiging marites ay addiction din pala. Oo, true. It's a form of an addiction. Okay, next question. Sa panahon natin ngayon, gaano ka-common ang isang mental health practitioner para matugunan ang mga mental health issues ng ating mga kababayan? Nako. Mababa yung ratio eh. Parang isang psychiatrist. Or psychologist, or or psychologist. counselor. Parang isang region na. Yung Ganon? sakop niya. Kung pagbabasihan mo plus yung natin, yung mental health, mental hospital natin, parang dalawa lang ang functioning. Yung National Center for Mental Health, tsaka yung sa Marites. Although may mga private din, pero malayo sa Tarlac. Okay, pag sinabi naman natin psychiatrist, magkakaiba yan. May psychologist, may psychiatrist, may guidance counselor sa mga schools. Yes. Kung tutuusin, kailan kaya na-introduce sa culture natin yan? Ito medyo konektado sa kursong psychology eh. Yes. Psychology graduate itong dalawa. Kahit ako, di ba? Kayo ma, ano kayo? Ako, experience grandma. Experience nila. Sa kayo Sa nag-graduate, Experience is the La best Concordia teacher. kayo na. Buhay pa ba yung La Concordia na? Oo naman, Colegio de la Concordia. Hanggang ngayon? Concepcion de la Concordia. Buhay pa yun? Hanggang Oo ngayon naman. Noon social Kaya yun. lang naging co-ed. Pero kami noon, sobrang run by sisters talaga na Same, parang basic. Sobra, parang pirit. pero mas sobra ang pagkamakaluma. Branch namin ng Santa Isabel. Oh. Yeah, oo. Ang naalala ko, Concordia ang oldest. Saan po yun? Dalawang lola Exclusive. ko, Concordia. Santa Isabel. Santa Isabel is branch namin. Ang Concordia ang mas nauna. Oldest Parang sister sister school for niya. girls. Santa Anyway. Isabel still exists. Oh, yeah, until now. Oo. anyways, naisip ko lang kasi parang 70s lang yata nagkaroon ng psychology na course sa Pilipinas. Di ko alam kung Pero tama ako. plus ah. kailan lang And it naiba wasn't yung mental considered health. as a science. AB psychology lang meron. Meron na kami no. Ako kasi meron akong konting child psychology. Kaya kung minsan maano ako sa bata. Opo. Anong year po yun? Ha? What year? 60s pa. 50s. 15. So, Hindi, ibig sabihin, 19. nag-start siya before that, before Tama. 17. Hindi, meron na siguro, pero Hindi lang para na, ma-accept siya as a science, I Yes. think Oo, it's way meron. back Child 70s. psychology. It was Earlier I'm not than sure. 70s because psychology, BS and AD are different. Yung BS was preparatory for medicine. Medicine, yes. Ah. AB is for law. Pero sa, I mean, sa Philippines siguro, medyo Kung mas kailan delayed na yan. naging acceptable. Kailan siya in-accept as a science. Actually, na-remember ko nga nun, kahit yung AB Psych ng Ateneo before, nung time ko, yes. sa ibang schools, ina-accept sila sa pre-med. Magdadagdag ka rin ng konting sciences. Kaya iba yung May system. units kami sa child psychology na noon during my time. Pero as a Time course, noon. it was a subject in your time, probably. Minsan Diba? nga may discrimination pa nga sa mga AB eh. Well, anyway, so ibig sabihin, Meron. pero, Meron. ibig sabihin, yung mental AB ka lang. health, Ganun in ba? our time, my time, and probably, most probably your time, hindi pa natin ganun katanggap Hindi ang pa. mental health. Yes. Hindi pa. Oo. Diba? Ang alam natin ang health, kalusugan, PE, Physical lang. pangakatawan, exercise, gym, and mental Ngayon health. lang nga eh. Nung pandemic time lang. Actually, Nung pandemic mas time siya Doon siya napansin, Oo, dun siya. plus doon din na-discover na itong mga Gen Z. Mm-mm. Ang daming naging mental health issues. yes. Isipin mo, yung critical
time na dapat na you're socializing with Oo. friends, you're going out, Oo. nawala. Mm. O, di ba? Maraming nagkaroon ng mental health problems noong time ng pandemic. Yes. Kaya nga, nung pandemic time, doon nag-start yung mga companies, especially po sa mga BPO. Kasi kami, di ba, nag-work from home noon. So, nasa bahay lang, tapos plus, sobrang stressful yung trabaho. Doon nag-start na nag-open up sila ng mga life coaches. Life coaches ang tawag. Yes, life coaches. Kasi Pero sila, meron bang in-house na psychiatrist ito o psychologist Ah, sa isang BPO? it depends. Common na ba ngayon? It depends kasi. Siguro Pero meron dun na. sa company namin, yung sa kung saan ako nag-resign recently, ano siya, meron separate siya. May mga licensed psychiatrists and psychologists Na pwede niyong puntahan. pwede Accredited namin yun sa puntahan. Tapos sila yung Referral lang siya, hindi siya yung... hindi, Referral sila din siya. magbabayad. Oh, pero referral Hindi siya More in-house. in-house. Ah, hindi Hindi siya siya. in-house. No. Ako tingin ko napaka-importante no, magkaroon ng isang mental health expert, ang isang office, ang isang company, or at the least meron silang pwede kung kanino nila i-refer. Yes. Oo. Okay, so anong difference ng psychologist at psychiatrist? Yung psychiatrist kasi pwede siya magreseta ng gamot. Iba pa yung psychometrician. Si psychometrician, pwede siya mag-administer ng psych test. Okay. Pero yung in-administer niyang psych test, hindi pwedeng siya yung mag-assess din. Sino nag-a-assess? Ita-transfer niya sa clinical psychologist. Psychologist. So dapat clinical psychologist. Maraming branches pa ito. Depende din siguro kung industrial siya or clinical siya based. So iba-iba rin Oo, mga iba-iba din expertise siya. for Madami rin different kasi fields. branches ng psychology eh. So, si Psychomed, nag-administer ng psych test, i-read ni or i-assess ni psychologist. Tapos si psychologist, siya yung magde-decide kung psychotherapy lang ba yung kailangan niya or kailangan na siya i-refer for medication. Okay, siguro magpapakita tayo sa video na ito kung ano yung mga terminolohiyang yon. Oo. What is psychotherapy? Plus What kung is ano lang yung pwedeng psychoeducation? gamitin na psych test, iba-iba din yun. Ang mga psych test binabayaran din. Oo. Oo, kasi Mahal. So, at saka super. ano siya, Super mahal. hindi siya nire-recopy. Oo, Original bawal. talaga yung gagamitin. Bakit hindi pa ako naging psychologist na psychology graduate ako? Maraming Nung time proseso namin, eh. pag nag-graduate ka kasi, malaki yung possibility na sa sales ka mapupunta. I think that was the need of the time. Yes. Di ba? Yung zeitgeist ng panahon. Ako naman, kinuha ko yung course na BS Psychology kasi nung time na yun, marami akong nakikitang baliw sa daan. Yung mga taong grasa tapos yung wala na sila sa katinoan. May social worker tayo na masasagot sana yan eh. Ano ba yung talagang Although batas hindi na nga nakalaan rin- para sa mga nakakalat Hindi sa nga rin bahay? pwedeng gamitin yung term na baliw din eh kasi discriminating siya eh. Gumawa rin ng Pwede talaga? siguro siyang Mentally challenged? mentally challenged, yung mga ganon, in English pa, di ba? Pero yun din yung punto. Pero sa kasi, ano- parang sa droga, di mo siya pwedeng tawaging addict. Dapat, P-wood siya. People who use Oo, drugs. people who use drugs. Yung P-whoops, alam niyo yung P-whoops? People who use funds. No comment ako dun. People who use funds. Delete. O yun, tapos nung pumasok na ako sa school noon, meron siyang 3 pwedeng puntahan na work. Ang isang Ang psychology. isang psychology Graduate. graduate. Pwede siyang industrial, pwede siyang school Sa setting. AB ito or both? BS ako nun eh, pero both kasi pwede. Parang tayo Yun nga BS. lang, hindi pwedeng BS din. Oo. Ang BS, mas marami lang kayong sciences. Yes. Si BS More on kasi science. Ako pwede yata siyang- para maging Both BS, siya actually. konti lang eh. Pwede si BS, Parang pwede siyang limang pumunta ng units clinical lang. setting. Mm-mm. Si AB, sa industrial and school setting siya. May nagsabi kasi sa akin dati, AB ka lang, BS ka na. O, di ba? Nakaka-discriminate. Hindi Pero ko lang yung masabi, BS mas atinista ako. malawak. Kahit AB ka, atinista ka naman. Hindi, hindi ko naman inaangat yung BS or AB. Oo. Pero, Pero ngayon, may tanggap pagkakaiba na yan. lahat eh. Oo. Well, anyway, saan ka pupunta kapag kailangan mo ng ng Assistance. expert pagdating sa mental health? Dati, nauso pa yung mga radio stations. Kapag heartbroken, diba, merong kukonsulta ka sa radio, tatawag ka, hello po, kasi po, Love radio. Love radio. Love radio. Ajak. Pwede ba magbanggit ng Love Radio? Magiging sponsor natin sila in time. Hello, Love radio. Oh, Baka naman. Love Radio. Doon ka magko-consult na merong mga ano bang tawag sa kanila? Mga expert pagdating sa pag-ibig. Sa pag-ibig. Ngayon, kung sino yung expert pagdating sa mental health, sino mga pwede mong tawagan? Actually, meron na ngayon eh.
Di ba kasi dati, pati sa mga doctors, di ba meron yung physical lang siya dati. Tapos meron biglang ginawa online ng online consultation. Meron So, na. ngayon, meron na din exist. Pwede ba na tayo mag-post ng a few of them? Kahit dito lang sa probinsya na pwedeng tawagan. Pwede naman siguro para makatulong din sa mga... Paalam natin sa kanila kung silang magpa-advertise Oo. din. Actually, meron na din tayong dito sa Philippines yung suicide, sa term. Hotline. Meron yan nangyari before, yung Call a Friend. Yes. Ang Call a Way Friend. back 90s, I think. 90s yung Call a Friend. Pero parang delikado yun. Merong mga claims na it did not really work. Kasi ang nangyari, wala tayong expertise na kunyari, merong isang nangangailangan na, kunyari, merong isang tao na suicide yung issue niya. Suicidal. Tapos tumawag siya ron. Natataranta rin yung sasagot sa line. Oo. At hindi niya alam kung kanina niya i-refer na agency para sa depend kung ano yung nangyayari doon kasi sa life and death Yeah. Paano niya situation. i-handle yun? At paano yung magiging dating or magiging epekto sa kanya? Pag Isa pa yon. na... Ang mga mental health experts ba ay meron ding mental health expert na tumitingin para sa kanila. Parang yun yung naging topic natin last diba? time. Supposedly meron. Pero Oo, dapat meron kasi Dapat stress meron. debriefing yun. Yes. naging psychiatrist namin sa office, pag nagko-consult ako, buntuan mo ako. Ginagano ako. Bakit, doktor, hindi mo ako kayang gamutin? Tatawa. Parang kasi dinidare mo siya. Actually, gumamit na ako ng hotline dati. Kasi, Talaga? yes, kasi di ba alam niyo naman yung So ito condition. online na ito? Hindi na no, phone? Phone call talaga? Phone Okay. call. May sumagot Number naman. talaga, may sumagot. Tapos, na-handle nila, nakalma nila ako, as in, nakalma In, nila ako. sa case mo, yes. E Yes, paano pero kung mas kung critical? Yun lang ang problema. Hindi, kung, I don't know. oo. Kung Pero- minsan kasi kahit na hindi expert ang kausap mo, as long as naibubuhos mo, Yes. Tingin ko yun yung first aid. Yes, yes, Nakakakalma. Pag meron kang isang problema, yes. depressed ka, that's a mental health issue, no? Yes. Anxiety, depression, Run to your friends. With someone you could trust, Oo. someone na pwede mong sabihin kung ano yung problema. Yung first Nakakakalma. criterion kasi is empathy. Yes. Pinaka-importante. Anyways, kasama sa mental health is yung maging malusog ang iyong kaisipan. Yun na yun eh, di ba? Kasama dyan yung tama yung mga desisyon mo sa buhay, tama yung pinursu mong career perhaps, hindi ka nalulungkot, maganda ang pananaw mo sa mundo, di ba? Doon nakakatulong ang kape, doon nakakatulong yung mga ganito. Dugtong-dugtong na yan eh. Kung naging open ang ating kultura sa mental health, it just means na yung mga businesses natin tulad ng Brew Bros ay kinikater din yung mas pampakalma. So yun yung sagot probably last time. We were more open to mental health. Ang daming mga coffee shops na Yes. pwedeng hindi na yung inuman na rowdy. Yes. Actually, mas marami na ngayong coffee shop. Tsaka diba, Okay naman. careful din kayo sa ibang ingredients Oo. kasi baka maka-apekto siya or Yes. maging trigger ba to. So meron din mga pagkain na Oo. masama para sa may mental health issue. Depende din, pero may mga pwedeng mood booster siya or happy hormones, ma-generate niya yung ganun. May mga Kapag ganun din. Oo. Parang yung chocolate, di ba? Sinasabi nila happy, Oo. nag-ano siya, nag-create siya ng happy hormone. Tapos kung anong oras mo siya kakainin Oo. or inumin, wag lang yung Basta-basta. before bedtime. Oo, kasi mag-hype up ka na nun eh. Tapos yung kung Lalo gano'n din karami. kasi kasama sa problema ng mga may problemang Yes. isipan, depression, hindi nakakatulog. Oo. So, anong Hindi oras mo nakakasama i-take yung yun? kape, di ba? O depende. Depende rin Depende. siguro. Yung iba kasi Kung parang brew bros ka relaxation. naman uminom. Oo, pag brew bros talaga naman, talaga Kung marirelax sa brew bros ka uminom, makakatulog ka mamaya. Pansit, picturean mo ba yan? May pansit pa, magpansit kayo kung Kasi healthy siya. Okay, ito napansin ko rin. Pagdating sa social media, Oo. marami yung mahapyaw. Naging term dati pabebe. Ah, Di ba iniwan niya ako? Pinopost ng mga tao kung ano yung mga nagiging problema nila Yes. or yung mga kinababaliwan Oo. nila or yung mga Tapos bagay from na- time to time, nagpo-post sila. Hindi yun nga, is that Every healthy minute. para sa inyo? I think depende sa tao. Kung yun yung yung pang-release niya ng emotions niya, healthy siya para sa kanya. Pero Okay, kung so ikaw may yung- release. Depende rin sa type ng tao. Ang main problem lang na nakikita ko dyan, yung parang,
may nag-cry ng wolf. Hanggang sa yun na lang yung pinopost niya lagi and people won't take it seriously anymore. Ah, Di ba? Yun lang. Yes. Yun yung nagiging problema din ng iba. Kunyari sa family, meron kang isang family member na hindi mo nga alam na may mental health issue. oo. Kung papansinin nyo yung mga cases na meron nag-suicide, walang trace. Walang may alam ano ang rason, di ba? May artistang nangyaring gano'n, hindi nila alam kung may foul play o may mental health issue ba, gano'n. So yun siguro nagiging problema. Sa social media, hindi pa pwede kasi take serious lang yung social media. Plus, social media, ayun din ang source ng anxiety o depression ng maraming tao. Oo, totoo. Marami ring fake account. Marami. Ano ba yung totoo? Dami Yun, accounts. Yes. Hindi mo na alam kung Sino ano ba sa yung inyo ang may totoo. Facebook? Lahat kayo, malamang. Yes. Wala akong Facebook. Well, deactivated. Kasi Yung isa medyo deactivated, toxic. yung isa pang business. Oo. Yun yung tamang gamit ng social media. Yes. Siguro nasa ano mo rin, discipline mo rin. Kung alam mong i-limit yung sarili mo sa paggamit ng social media. I believe 99% ng mga may cellphone o may social media, pagkagising pa lang sa umaga, unang i-check is yung phone. Phone. Ay, Ang guilty rason, ako ito dun. yung alarm clock ko. Ang rason, anong oras na hindi. At saka ngayon nga, pag bumili ka ng phone, meron na siya agad social media apps. Meron na siyang Facebook, nandun na. meron na siyang TikTok, Okay, so naka-install kasama sa na agad. marketing Yes. nila yun. Oo. Galing din, di ba? Yun na yung trend, yun na yung ano. Okay, sana maging trend din na somehow, maging ano tayo, mas maingat pagdating sa napaka-importante nito. Okay, sa Tarlac meron ba? Na, Isang TDRC, pwede mong lapitan. oo, TDRC. Tarlac Drug Recovery Clinic. O, yung kina, ano, Doc Aquiles. Pwede rin, oh, sila Dr. Emily. Oo. Emily ko, sila Dr. Mami Rina. May time na may invite din natin sila. Actually, ang Pinoy Madcast po ay pwede yung lapitan, libre po yung aming services, basta kaya pa namin. Oo. Hanggang sa makakaya. Sa makakaya namin. Pero kung kailangan mo na, i-refer sa isang expert, Oo. yung ginagawa din namin. We do referrals as well. So, same na ginagawa rin namin sa Tarlac Drug Recovery. Okay. Panawakin pa natin ng konti, di ba? Ang mental health ay isang malaking bagay na napaka-importante na kailangan nating pansinin. Yes. It's a good thing yung culture natin, nagbago na. Ang mga Gen Z, parang may mga kilala ko, mayabang pa sila, may psychiatrist ako ganun na. Okay. So it's a new breed of Ako generation. yung ginagawa ko, kasi nagtatrabaho tayo sa rehab. So, kada tao na namimili ko, nasabihan ko ng pa-happy ako about mental health. So, kung may kailangan sila, lapit lang sila. Yung mga ganun. Tsaka Kasi, maging open-minded tayo pagdating dito sa ganung ba. for every person na mamimit mo, ikakalat niyo yun sa ibang tao din, di ba? Yun naman yung esensya ng Marites. Kapag good intention. Kapag good intention yung binibigay. Oo. Actually, meron nga yung sa amin, yung sinasabi ng company sa inyo. Oo. Meron silang program doon na yung mga agents, pwede silang mag-apply doon sa isang position na life coach. And then, ang gagawin nila, isi-seminar sila. Tapos, ititrain ita-train sila. sila. So, tanong yan, ang life coaching ba ay isang kurso o isang expertise? Di ba natatandaan mo, nag-ano tayo ng online course for life coaching? So, yun na yun. Pag nakuha mo yung certificate mo, you're a certified life coach. Kasi Pero I mas think ano eh. experience pa rin sa Oh, deep experience pa pa rin. rin din. Yes. Pero iba rin yung Ibang meron Pero kang yung may certificate, may credibility ka. Oo. Sa bagay ako as a caseload manager sa Oo. isang rehabilitation center, Ilang years na. It took me a lot of short courses na I had to take online. Lalo na nung Out of my own pandemic. pocket. Mahal din eh. Sa Australia, sa US, kukuha ka ng kurso to add. Tingin ko yun lang, ayun yung kailangan din ng isang mental health expert. I'm not saying I'm one, pero continuous yung pag-aaral mo. Oh, kahit na mismo si Dr. Shoson, nag-aaral pa rin siya eh. Continuous learning. Ang problema, limited yung mga courses na ito na culture-based. Oo, yun lang. Or Kasi setting-based, di ba? Iba ang kultura natin. Oo. Parang yung sa akin, mental health and addiction. Sa Australia, kung nakuha yung course.
Yun lang. Iba yung kultura doon, iba yung dito Yes. sa mga iba, di ba? Eh, yung mga naging problema lang. Na hopefully, makagawa tayo ng mga kursong ganito, makagawa tayo ng mga short courses so we could impart to people na hindi naman kailangan expert ka rito, pero short courses na pwede mong matutunan. Tsaka culture-based. And how to handle itong mga ganitong sakit. Ano yung mga bagay-bagay na nakakapagbigay sa'yo ng stress at paano mo itong nalalampasan? Siguro po sa panahon ngayon is yung pressure na nangyayari sa paligid. Especially ako po kasi sa experience ko, more on sa family ko, yung pressure sa family, ganyan. And then overcome ko po siya sa pagiging busy. Kumbaga, ginagawa ko sa sarili ko maging busy din para hindi ko po ma-focus yung sarili ko dun sa stress, dun sa pressure na experience ko. So ayun. Mga kapatid mo, pamangkin mo, pamilya mo na taga-ibang bansa, uuwi lahat yan. Stress yon. Bago sila umuwi, maglilinis ka. Pagdating nila, makalat na. And ang daming demands. Pero ang tatandaan ninyo, kahit nakaka-stress yan, at least you're all together again. I-relish nyo yung moments na magkakasama kayo uli. Laughing over old times. Just be happy. Actually, sa everyday work ko, which is work from home, stressful siya sa akin kasi una sa lahat, nasa bahay ka na. So, you don't get the chance to see other people na. So, for me, ang nagiging stress reliever ko is having coffee with my family. Siguro yung usual, yung bills, pamasahe, tapos kung paano mo pagkakasyahin yung budget for a month. Pero sa work, okay din naman, namimit naman yung mga goals. Ang ginagawa ko para mawala yung stress ko lagi kong tinitingnan yung bright side ng lahat ng ginagawa ko. Tapos, palaging positive lang sa buhay. Dito sa dati ko pong ex-wife. Paano mo nalalampasan yung stress? Para sa mga bata po, sir, pag nakikita ko po sila para pong parang gumagaan po yung pakiramdam ko. Itong mga bata, mga anak mo. Yes po. Na-stress po ako, ma'am, sa pressure po sa buhay dahil sa mga dumarating po na problema at yung mga nagpapasaya naman po sa akin ng aking mga pamilya po at mga mahal ko sa buhay, yun lang po. Tsaka ito na rin po yung sa sir nagpapaalis sa akin ng problema po. Ito pong trabaho ko, minamahal ko po. Lahat, ang buhay natin di nauubusan ng stress yan. Ang isa sa mga pampaalis ng stress ay yung ating pananaw. Yung makita natin yung magagandang bagay sa buhay natin. Na despite of ng mga problemang dinadaanan natin, yung mga araw-araw na nakakasama natin, yung mga mahal natin sa buhay, everything is worth it. So, what is mental health o kalusugang pangkaisipan? Kung ipapaliwanag ko to sa pinakasimpleng eksplanasyon na maintindihan ng lahat, ito ay tumutukoy sa abilidad ng isang individual na magkaroon ng positibong kaisipan at balanseng pamamahala ng kanyang mga emosyon at kung paano siya tumugon sa mga problemang kinakaharap niya sa buhay. Ito rin ay tumutukoy sa kapasidad ng isang individual na mapataas ang lahat ng aspeto ng kanyang buhay, mapa sa kanyang pisikal na pangangatawan, sa kanyang kaisipan, mapalawak niya yung kanyang kaalaman sa lahat ng bagay at antas ng pamumuhay. Ito rin ay tumutukoy sa kung paano niya gamitin yung kanyang spiritual na kalakasan sa buhay upang makayanan ang lahat ng problemang kanyang kinakaharap. Ngayon, kung inyo pong maobserbahan, yung mga nakaka-experience ng depression at anxiety at maaaring mauwi sa suicide, ay ito yung mga individual na may mababang kalusugan pangkaisipan. So, ang mental health ay napakalaga sa buhay ng isang individual.